Chapter 1. Rule 1. Function of a police officer. The primary duty of a police officer is to maintain public safety and enforce the law within their jurisdiction. This includes responding to emergency calls, conducting investigation, making arrests when necessary, and patrolling to prevent crime. They also play a role in community outreach and education to promote crime prevention and build trust within the community they serve. Ang pangunahing tungkulin ng isang pulis ay panatilihin ang kaligtasan ng publiko at ipatupad ang mga batas sa loob ng kanilang nasasakupan. Kabilang dito ang pagtugon sa mga emergency, pagsasagawa ng mga pagsisiyasat, pag-aresto kung kinakailangan, at pagpapatrolya upang maiwasan ng krimen. Rule 1.1. Serve and protect. Serve and protect is a commonly used phrase associated with law enforcement, emphasizing the role of police officer in protecting community and individuals. These rules encompasses a variety of aspects, including responding to emergencies, preventing crime, and helping citizens in needs. This involves not only law enforcement, but also building positive relationship with the community to foster trust and cooperation. Serve and protect ay isang karaniwang ginagamit na parirala na nauugnay sa pagpapatupad ng batas na nagbibigay diin sa papel ng mga opisyal ng pulisya sa pangangalaga sa mga komunidad at individual. Ang tungkuling ito ay sumasaklaw sa iba't ibang aspeto, kabilang ang pagtugon sa mga emergency, pagpigil sa mga krimen, at pagtulong sa mga mamamayang nangangailangan. Rule 1.2. Human rights. One of the most important aspects of a police officer job is to respect people's human rights and dignity. This principle states that everyone should be treated equally, impartially, and with respect, regardless of their socioeconomic background, gender, race, and ethnicity. The legal rights of individuals, including freedom from discrimination, the right to due process, and the provision against arbitrary search and seizure are expected of police officers. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng trabaho ng isang pulis ay ang paggalang sa mga karapatang pantao at dignidad ng mga tao. Ang prinsipyong ito ay nagsasaad na ang bawat isa ay dapat tratuhin ng pantay, walang kinikilingan, at may paggalang anuman ng kanilang socio-economic background, kasarian, o lahi. Rule 2. Police uniform attire and accessories. Officers may wear badges, name tags, and patches indicating their ranks and department. The uniform is designed to be practical, durable, and recognizable, reflecting the authority and professionalism of law enforcement officer. Ang mga opisyal ay maaaring magsuot ng badge, name tag, at mga patch na nagpapahiwatig ng kanilang ranggo at departamento. Ang uniforme ay dinisenyo upang maging praktikal, matibay, at makilala na sumasalamin sa otoridad at profesionalismo ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas. Rule 2.1. Agency Prescribed Uniform. Regarding agency prescribed uniform, outlines the specific clothing and accessories that officer must wear as dictated by their law enforcement agency. This usually includes a standard uniform, shirt or jacket, pants or trouser, and sometimes a tie or other accessories. A consistent design and color scheme is often chosen to promote visibility and professionalism while maintaining consistency throughout the department. Tungkol sa uniforming inireseta ng ahensya ay nagbabalangkas sa partikular na kasautan ng mga aksesorya na kailangan isuot ng mga opisyal. Ayon sa
direkta ng kanilang ahensya, nagpapatupad ng batas, karaniwang kasama rito ang isang standards na uniformeng kamiseta o jacket, pantalon, at kung minsan ay isang korbata o iba pang mga accessories. Rule 2.2. Appearing before the public. Rule 2.2 focuses on how officers should present themselves when appearing in the public while in uniform. This includes maintaining a professional and courteous demeanor at all times to promote public confidence and trust in law enforcement. Officers are expected to adhere to grooming standards such as keeping their uniforms clean and tidy, maintaining a neat appearance, and following any rules regarding facial hair and personal grooming. Nakatuon ng panuntunan ng 2.2 sa kung paano dapat ipakita ang mga opisyal ng kanilang sarili kapag umarap sa publiko habang naka-uniforme. Kabilang dito ang pagpapanatili ng isang profesional at magalang na kilos sa lahat ng oras upang itaguyod ang tiwala ng publiko sa pagpapatupad ng batas. Ang mga opisyal ay inaasahang sumunod sa mga pamantayan sa pag-aayos tulad ng pagpapanatiling malinis at maayos ang kanilang uniforme, pagpapanatili ang maayos na itsura, at pagsunod sa anumang mga lituntunin tungkol sa buhok, sa muka at personal na pag-aayos. Rule 2.3. Carrying a police notebook, pen, and Miranda warning card. Police notebook. Officers often carry a notebook to record details of incident, interview, observation, and other relevant information while on patrol. Pen. A reliable pen necessary for officers to quickly and efficiently jot down notes in their notebook or complete paper. Miranda warning card. The Miranda warning card contains legal rights that must be read to a suspect before they are questioned. Rule 2.4. Carrying of non-lethal weapon in the police rig. Carrying non-lethal weapon in the police rig ensure that officers have the necessary tools to respond to a variety of situations while minimizing the risk of lethal force. Proper training and guidelines are essential to ensure the safe and effective use of three weapons in the line of duty. Pepper spray, taser, baton. Ang pagdadala ng mga hindi nakakamatay na armas sa pulis ng REG ay tumitiyak na ang mga opisyal ay may mga kinakailangang kasangkapan upang tumugon sa iba't ibang sitwasyon. Habang pinapaliit ang panganib ng nakamamatay na puwersa. Ang wastong pagsasanay at mamahalin tutunin ay mahalaga upang matiyak ang ligtas at epektibong paggamit ng mga armas na ito. Rule 3. Categories of police operation. Rule 3.1. Rule 3.1 or public safety operation focuses on activities undertaken by law enforcement agency to ensure the safety and security of the general public. This operation encompasses a wide range of strategies and tactics aimed at preventing and responding to various threats and emergency. Ang Rule 3.1 o Public Safety Operation ay nakatuon sa mga aktibidad na isinisagawa ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng pangkalahatang publiko. Ang mga operasyong ito ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng mga estratehiya at taktika na naglalayong pigilan at tumugon sa iba't ibang banta at emerhensya. Rule 3.2. Law Enforcement Operation. Law enforcement operations are crucial for maintaining public safety, upholding the rule of law, and holding individuals accountable for criminal behavior. Ang mga nagpapatakbo ng nagpapatupad ng batas ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko, pagtataguyod ng panuntunan ng batas at pagpapanagot sa mga individual para sa kriminal na pag-uugali. Rule 3.3. Internal Security Operation. Internal Security Operation.
are essential for maintaining the trust, integrity, and effectiveness of law enforcement agencies. By prioritizing personnel and facility security, intelligence gathering, emergencies, preparedness, and counterterrorism efforts, agencies can better protect themselves and fulfill their mission of serving and protecting the public. Ang mga operasyong panloob ng seguridad ay mahalaga para sa pagpapanatili ng tiwala, integridad at pagiging epektibo ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa seguridad ng mga tauhan at pangangalakap ng panitiktik, paghahanda sa emerhensya at pagsusumikap sa kontraterorismo. Rule 3.4 Special Police Operation. Special Police Operation require highly trained personnel, specialized equipment, and close coordination between different law enforcement agencies and other stakeholders. By leveraging specialized skill and resources, law enforcement agencies can effectively address complex and high-risk situations to ensure public safety and security. Ang mga espesyal na operasyon ng pulisya ay nangangailangan ng lubos na sinusanay ng mga tauhan, espesyal na kagamitan, at malapit na koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensyang nagpapatupad ng batas at iba pang mga stakeholders sa pamamagitan ng paggamit ng mga espesyal na kasanayan at mapagkukunan ng epektibong matutugunan ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Ang mga komplikado at mataas na panganib na sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Rule 3.5 Intelligence Operation. 3.5, also known as intelligence operation, involves the gathering, analysis, and dissemination of information to support preventive and investigative efforts. Rule 3.5 na kilala rin bilang mga intelligence operation ay nagsasangkot ng pangangalap, pagsusuri at pagpapakalat ng impormasyon upang suportahan ang mga pagsisikap sa pag-iwas at pagsisiyasat. Rule 3.6 Investigation Operation. Rule 3.6 especially pertains to investigation operation. This involves the systematic process of gathering evidence, analysis information, and conducting interviews to uncover the truth behind a crime. Panuntunan 3.6 ay partikular na tumutukoy sa mga operasyon ng pagsisiyasat. Kabilang dito ang sistematikang proseso ng pangangalap ng ebidensya, pagsusuri ng impormasyon at pagsasagawa ng mga panayam upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng isang krimen. Rule 4. Pre-operational clearance. Pre-operational clearance helps mitigating of potential risks, ensure accountability and enhancement operational success by providing a structured framework for planning and executing law enforcement activities. Ang pre-operational clearance ay nakakatulong na mabawasan ng mga potensyal na panganib. Tinitiyak ang pananagutan at pinapahusay ang tagumpay sa pagpapatakbo sa pamamagitan ng pagbibigay ng structured na balangkas para sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas.